Purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa inyo na dumating dito upang siya'y itaas, sambahin. Marapat lamang po na talagang palakpakan natin ang Panginoon at dakilayan natin siya sa ganitong pagkakataon. Thank you, worship team. Thank you, tech and media team. Thank you, Christian, Kier, Jalin. Sino pa ba? Nakatago kayo dyan at saka nakamask. Si Tos, si Carmela, si Ronel. Sino pa bang nandyan? Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. At yung paglilingkod nyo ngayon, maging sa mga nakaraang o isang araw at isang gabi ng Zion Year-End Conference, we just want to thank God for each one of you. Lalong-lalo na po sa inyo na nag-participate, na dumating dito, na itinabi muna ang pagpapahinga at pag-vacation nang sa ganon, kayo tunay na makasamba sa ating Panginoon, makapakinig ng kanyang salita. We thank God for each one of you. Purihin po ang ating Panginoon. Sa bawat isa sa inyo na for some reasons, hindi po kayo nakasama dito sa ating venue, on site. Maybe you are in a very far place. Maybe you are sick. Maybe you are confined somewhere. We welcome you. Thank you for worshiping with us on this very important day. Ang sabi ko nga po, this is the day na masasabi mo, your last communion sa Zion for 2021. Susunod yung communion, first Sunday na po ng January. This is the first Sunday of December. Nang ibig sabihin, kasama ito, 4 na Sundays na lamang po tayo sa December na pwedeng magkita-kita, pwede tayong mag-worship ng magkakasama. Ang dali po ng panahon. How? At nandito tayo ngayon, magwawakas na naman ang taon. Pero sino sa inyong naniniwala that we want to end this year with a bang? Di ba? We want to end this year with a great time of worship. We want to end this year to be able to declare to one and all that we have a great God, we have a living God, and He deserves everything from His people. Yes, palakpakan natin siya. 2 Corinthians chapter 9. Ganito po sinasabi ng verse 15. Thanks be to God for His indescribable gift. Dakila naming Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong lingkod at ang bawat isa nakasama sa pagsamba sa iyo. Dito sa venue ito, sa auditorium na ito at sa kanilang mga bahay at sa iba't ibang dako, when they will be able to watch and listen to this message, we invite your Holy Spirit to touch us afresh. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang regalo, sa kanyang kaloob na hindi maipaliwanag. Meron bang pangyayari sa buhay mo na masasabi mong indescribable? Meron ka bang nakita sa nakaraang bahagi ng iyong buhay at meron ka bang karanasan na masasabi mo, tunay na di maunawaan? Indescribable. Sa ibang translation, ginamit po, thanks be to God for His inexpressible gift. O sa ibang translation, no language can praise it enough. Or thank God for this gift, too wonderful for words. Tingnan po ninyo ang mga words na ginamit. Indescribable, inexpressible, unspeakable. Too wonderful for words. No language can praise it enough. Astonishing gift, which is far too great for words. Hindi may describe, hindi lubos na may express, hindi lubos na masabi, unspeakable. Masyadong kamangha-mangha para mabanggit ng tao sa kanyang salita. Walang lingwahe
na pwedeng gamitin para purihin ang Diyos sa kanyang regalo sa atin. Far too great for words, sabi natin. Nung isulat po ni Apostol Pablo ito ang 2 Corinthians chapter 9, tandaan po ninyo, si Apostol Pablo ay isinulat niya ang halos kalahati ng New Testament. 13 books. Kung tatanungin mo yung iba kong kaibigan kasama ang Book of Hebrews, di mahigit kalahati. Nang ibig sabihin, ang mahusay na abogado na to, ang mahusay na writer na to, highly educated. Ang galing magsulat. Well-read. Pati mga literature ng ibang mga pananampalataya ay kanyang binasa. Pero nung isalang-alang, i-consider ni Apostol Pablo, yung regalo, yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin, wala siyang eksaktong salita na pwedeng magamit to describe the gift of God. Not enough words. Not enough vocabulary. Siguro kahit may thesaurus na siya noon, wala pa po. Still not enough. Basta pwede lang niya sabihin, Lord, pag iniisip ko po yung regalo mo sa amin, yung kaloob mo sa amin, sobra-sobra, labis-labis. Beyond description. Pag sinabing indescribable, hindi naman ibig sabihin na wala kang masabi. Pwede kang gumamit ng mga words na i-describe ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang binigay sa atin, ang kanyang regalo, pero hindi sapat ang words ng tao para i-describe ang binigay sa atin ng Diyos. Ano bang tinuturing ni Apostol Pablo na indescribable? Na hindi may describe. Ganun ba yung Tagalog nun? Sa mga Generation Z at Millennial, pwede na yon, di ba? Alam po ninyo, ang buong chapter 8 at chapter 9 ng 2 Corinthians, ang tinutukoy po ay ang pagbibigay. Sabihin nyo, Pastor naman, Pastor, ang ganda-ganda ng simula ng message, ba't nabanggit yung ayaw kong salita? Pagbibigay. Yes, buong chapter 8 po. Binabanggit yung sacrificial giving ng mga taga-Macedonia, yung challenge ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Corinth. Nang sabi niya, generous, puspos ng biyaya, sacrificial. Tapos bandang huli, sabi niya ganon. Pag kayo'y nagbigay, nagtanim ng masagana, pagpapalain kayo ng Diyos, ibibigay yung bawat kailangan, sabi niya gano'n, God will enrich you, God will double His blessing on you, God will meet every need that you have so that you can be a blessing to others. Yun pong sabi niya. And then, pagwakas sabi niya sa verse 13, as a result of your ministry. Yung palang pagbibigay ay ministry. Amen? Kaya talagang kung matapat kayong nagbibigay, you have a great ministry. As a result of your ministry, they will give glory to God. Dahil sa iyong ginagawang ministry ng pagbibigay, maraming magpapasalamat kay Lord. Maraming magpupuri kay Lord. For your generosity to them and to all believers. Dahil sa inyong kasaganaan, sa pagkakaloob sa kanila at sa mga mananampalataya, and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And then it continued, and they will pray for you with deep affection. Pag kayo'y nagkaloob, pag nalaman ng ibang mga Kristiyano, kung gaano kayo kasagana kung magbigay sa kanilang pangangailangan, sa kanilang gawain, idadalangin nila kayo. Sino po sa inyo ang gusto niyong maraming manalangin para sa inyo? Palakpakan natin ang Panginoon. They will pray for you with deep affection. Panalangin mayroong pagmamahal because of the overflowing grace of God, of grace God has given you. And then of course, pagdating sa bandang huli, ang sabi niya, pagdating sa bandang huli, thanks be to God for His indescribable gift. Indescribable gift. What is God's indescribable gift?
The indescribable gift of God is His Son, the Lord Jesus Christ. Ang hindi malirip, di malipaliwanag, di ma-describe na kaloob ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang pagbibigay sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. And the more you think of it, my brothers and sisters, makikita nyo, indescribable nga. Yung indescribable po, yun ang pamagat po ng ating series sa buong December. Indescribable. Basahin nga po nyo ng malakas. Indescribable. Amen. Indescribable. And today, we will reflect on the first indescribable gift, the love of God. Alam nyo mga kapatid, maraming gifts si Lord sa iyo at saka sa akin. Pero pag tinutukoy ang kanyang pag-ibig, not enough words ang pwedeng gamitin to describe it. Yun pong pag-ibig ng Diyos sa iyo at saka sa akin ay dinescribe po in many, many ways. But ultimately, kahit anong gamitin mong salita, ultimately, sa kauli-ulihan, walang sapat na mga salita na pwedeng gamitin. Inexpressible, unspeakable, too wonderful for words, incomparable, incomprehensible. Lahat yan ang ibig sabihin, hindi lubos maipaliwanag. Amen? Hindi lubos ng bagang. Nung iniisip ko po ang message nito, halos matukso akong balikan natin ang John 3:16. Kaya lang, kapipreach ko pa lang yan last year. Kaya hindi John 3:16 ang ating babasahin, kundi yung Ephesians chapter 3. Na maliwanag na sinutukoy dito ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay indescribable. Sabi po sa verse 18, may you have the power to understand, all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. And then it continued, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Nakita nyo parang merong kontradiksyon, ano? Parang naglalaban. Dinadalangin ni Apostol Pablo, ang sabi niya ganon, may you have the power to understand all God's people. Sana maunawaan nyo. Tapos bandang uli sabi niya, bagamat ito'y masyadong malalim para lubos niyong maunawaan. Too great to understand fully, ang sabi po. In fact, sa ibang translation ng verse 19, this love that surpasses knowledge. Lampas sa karunungan ng tao. Pag samasamahin mo man ang mga talino ng mga badtog na scientist, sila Albert Einstein at saka ng mga modernong scientist natin, mga mathematician and everyone, pag samasamahin mong salino ng lahat ng mga tao, hindi sapat para may describe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. And then bandang uli, how enduring and inclusive it is, endless love beyond measurement that transcends our understanding, lampas sa ating pangunawa. So ilang katanungan po yung binanggit, how wide, gaano ba kalawak? How long, gaano ba kahaba? How deep, gaano ba kalalim? How high, gaano ba kataas? Sinisikap po ni Apostol Pablo na bigyang description ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Tingnan po natin, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin? Mas malawak pa po sa buong universe. Masyadong malawak, sakop ang lahat ng makasalanan katulad mo at sa akin, ang mga Hudyo, ang mga Hentil. Isipin mo na ang pinakamatinding makasalanan, sakop yun ng pag-ibig ng Diyos. Gaano kahaba? It is eternal. Nang ibig sabihin, kahit sumakay ka ng fighter jet,
na punong-puno ng gas and everything, hindi mo masasayid kung gaano kahaba sapagkat ang lahat ng pwedeng daanan ng tao ay pwedeng sukatin sa pamagitan ng milya. Pero ang salitang eternal ay walang sukat. Di ba? It will endure human time and seasons and it will last for eternity. Ang sabi po ni Jeremiah ng Panginoon kay Jeremiah 31, sabi niya ganun, I have loved you with an everlasting love. Pag iniisip mong kumukupas ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, pag iniisip mong may mga pagkakataon na parang hindi mo madama ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig niya ngayon ay lampas sa time ng mga tao at papunta sa eternity. In fact, ang sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, bago pa nilikha ang sanglibutan, from eternity past, inisip ka na ng Diyos at inibig ka na ng Diyos. Thousands and thousands of years ago, and beyond creation, lampas pa sa pagkakalikha ng sanglibutan, God was already thinking of you. At pinili ka niya dahil sa kanyang pag-ibig. At pagtapos ng kasaysayan ng sanglibutang ito, at pagkatapos wasakin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan ito upang magbulikha siya ng isang bagong sanglibutan, for all eternity, mahal ka ng Diyos. And how deep! It is deeper than the deepest sea. It is deeper than the most grievous sins. Ang katulad ni Apostol Pablo, napusakal sabi niya, ako ang pinaka-cheap ng lahat ng mga kasalanan. Pero inabot siya ng pag-ibig ng Diyos. And how high it is higher than the highest mountain. It is higher than the highest planet. It is higher than the highest galaxy. Hanggang doon lang po tayo pwedeng mag-describe. Pero kung minsan, yung mga manunulat ng mga awit, katulad ng lumikha ng matagal ng matanda ng awitin na ito ng isang children's chorus, ganito po ang kanilang pagkakadescribe sa pag-ibig ng Diyos. The love of Jesus. Muntik na akong mapaawit, kaya lang baka hindi na mag-attend ng worship si Pastora Divine. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. 50 years pagkatapos makilala ni Apostol Juan si Jesus. About 50 years pagkatapos niyang makita ang pag-ibig ng Panginoong Yesus kung paano si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng kanyang dugo at namatay dahil sa pag-ibig niya sa atin. 50 years after that, sumulat siya ng isang sulat, yung 1 John. At doon sa chapter 3, dinescribe niya kung ano ang pag-ibig ng Diyos. See how very much our Father loves us. For He calls us His children. And that is what we are. For some of you who remember that song for children, behold what manner of love the Father has given unto us. Sabi ng isang author, pwede siyang i-translate yung verse 1 ng ganito, behold what peculiar, natatangi, naiiba, out of this world. It's an out of this world kind of love the Father has bestowed on us. Na samantalang tayo yung makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos at si Jesus ay namatay para sa akin. Pwede mo sabihin, it's marvelous love. You may call it amazing love, reckless love, wonderful love, extravagant love. Anong pwede mong itawag sa pag-ibig ng Diyos? Siguro i-compare natin in the way Filipinos express their love. Okay? Paano ba tayo mag-express ng love? Well, yung pag-ibig naman ng tao limited, kaya pwedeng expressible. But even then, mahirap pa rin eh. Ito yung napansin ko, pag nanonood ako ng Korean drama, hindi nila kagad sinasabi yung I love you. Napansin niyo yun? I like you. Mag-on na sila, mag-jowa na I like you pa rin. Pag magpo-propose na lang dun sasabihin I love you. Di ba? Naalala na naman yun sa hometown,
Napansin ko lang yon. Pero ang Pilipino, iba eh. Di ba? Ibang Pinoy mag-express eh. Ewan ko kung ginamit ni Brother Melchor ito kay M. Oh. Ginamit ko ito po nung conference, pero marami sa inyo wala. Kayo conference na. Wala pa rin kayo. Ganun ba kayong mag-express ng love? Ang sabi po ng isang mangingibig sa kanyang iniibig, "You are the apple of my eye. Ikaw ang palaman of my tinapay." Ang tinding bumira, no? "Keso of my monay." Parang sinasabi niya, kung wala ka, walang kwentang lahat ng ito eh. Walang tamis, walang sarap, di ba? "You are blood in my atay." "You are the sala of my bahay, the seeds of my palay. You are the best clothes in my ukay-ukay. You are the calcium in my kalansay." Sa kanyang mga buto. "You are the calamansi on my siomay." Anong siomay kung walang kalamansi? Di ba? "You are the vitamins in my gulay." "You are the stars of my sky." Anong langit kung walang bituin? "You are the sand of my Boracay." Oh, pupunta ka ba ng Boracay kung wala yung sand na yon? "You are the highlands of my Tagaytay. You are the spinach of my Papay." Hindi po ito Generation Z, okay? "You are the sizzle when I fry. You are the wind when I paypay. You are the tungkod when I am pilay." Na parang sinasabi niya, you know, mahal kita at ang iyong pagmamahal sa akin ang dahilan bakit masarap ang buhay. Bakit may tamis ang buhay. He is almost saying, "You are everything to me." Di ba? Alam mo, isang magandang words sa mga Pilipino, original Filipino music, yung "Bakit labis kitang mahal." Awitin nga natin. Never mind. Okay? "Mula nung makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa iyo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko." Grabing magmahal ito. Kung magdadrive ito, mabubunggo to kasi wala doon ang isip eh, di ba? "Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw." Ang tindi mo. Idolatry na yan. "Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana kapiling ka sa tuwina." Ano bang nakita ng puso kung ito sa iyo kapag ika'y kasama? Anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? You know, I wish we can say half of this to the Lord. Or maybe, yung kay Basil Valdez na ngayon at kailanman. Di ba? Ngayon, never mind, at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka. Di ba sumusumpa lang tayo pagkasal? Ito all the way. Ngayon at kailanman. Tapos, bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal. Yung iba nga, bagong words dito. Bakit labis kitang mahal? Higit pa sa may kapal. Pag sinabi mong huwag sumamba, hindi ako sasamba. Mas gusto kong kasama kita. Higit sa aking buhay. Sa bawat araw, ang pag-ibig ko sa iyo liyag. Lalong tumatamis, lalong tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon.
In other words, mahal kita ngayon, but the following day, I love you more today than yesterday. Yun pong ibig sabihin. Di ba? Malilimot ka lang kapag ang araw at bituin ay di na matanaw. Kapag tumigil ang daigdig at di na gumalaw, subalit isang araw pa matapos ang mundo'y magunaw na, hanggang doon magwawakas pag-ibig kong sadyang wagas. That's how we express our love to our sweetheart, to our spouse. Alam mo, pag tinitingnan ko to, siguro magsaselo si Lord in the way we express our love for others. Di ba? I mean, if we could sing that way for a woman or for a man, bakit? Ano na bang ginawa niyan para sa iyo? Di ba? Ano kayang expression ang pwede mong gamitin para sabihin mo si Lord, Lord, grabe ang pag-ibig mo. Many years ago, I read this. Sinulat ni Vernon Brown sa Daily Bread. Si Ted Turner, isang successful broadcasting entrepreneur, CNN. Tinanong po niya ang isang provocative question sa kanyang kaibigan si Vartan Gregorian, president ng Carnegie Corporation. Nang trabaho ay mag-solicit, mag-raise ng pondo sa iba't ibang organization. Kaya sabi po ni Ted Turner kay Vartan, you're a big fundraiser. Ang galing mong mag-raise ng pondo. What is the largest gift ever? Ano ang pinakamalaking regalo na natanggap mo sa organization? Ang sagot po niya, sabi niya, ang donation ni Walter Annenberg, $500 million. That was the biggest. Tapos sagot ni Ted Turner, ngayon sabi niya, I will give you the biggest, $1 billion, and I will give it $100 million a year. The biggest. Of course, recently, alam natin na si Warren Buffett at si Bill Gates, nagkaroon sila ng foundation at nagbigay sila ng $40 billion mahigit. $40 billion is great. Pero alam niyo, napansin ko, pwede palang bilangin. Pwedeng sukatin ng $1 billion and 40 billion at ang trillion. Kaya nga nasabi mong trillion kasi pwedeng bilangin eh. Di ba? In other words, gaano man kalaki ang pera, gaano man kalaki ang bigay, pwedeng bilangin. It is not incomprehensible. It is not incomparable. It is not inexpressible. It is not indescribable. Ang pwede lang talagang magkukwalify lang na pinakadakilang pag-ibig na hindi pwedeng pantayan, hindi pwedeng ipaliwanag, hindi malirip ng kaisipan ng tao, ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ito dapat ang magudyok sa ating mga puso, damdamin ng mga salita at ng mga awit na grabe kagaganda. May sinulat po ako. Parang si Diyos, si God ang nagsabi sa iyo. Kaya lang tinagalog ko lang, okay? God is saying, di mo lubos maunawaan, lalong-lalo na pag mayroon kang pinagdaraanan at may gusto kang unawain sa panahon ng isip mo ay nagdidilim. Alam mo niyo, pag nalalabuan ka ng isip dahil sa mga pangyayari, kumisan di mo maisip ang pag-ibig ng Diyos. Pero ganito na lang, gaano kita kamahal? Ang tanong ni Lord sa iyo. Dahil mahal kita, ang langit ay aking iniwan. Ang aking karapatan at kapangyarihan bilang Diyos ay itinabi at tinalikuran. Sa isang sabsaban ipinanganak mula sa mga magulang na tunay na mahirap.
Dahil mahal kita, ako'y pumunta sa krus. Tinanggap ang parusa, hapdi at pait ng impyerno hanggang kamatayan para di ka na magdusa at mabigyan ka ng masaganang buhay at sa langit makasama ng walang hanggan. Gaano kita kamahal? Labis-labis, sobra-sobra. At kitang-kita mo ang ebidensya. Higit pa sa aking buhay, kaya handa kong para sa iyo ay mamatay. Mas gusto ko pang pumunta ng impyerno na kasama ka kaysa pumunta ng langit na wala ka. Maybe you can write something better. Alam niyo naman, limited ang aking Tagalog eh. May halo pa yata ang Bisaya at Kapampangan yun eh. Pero dalangin ko, matuto tayong mag-express ng appreciation, ng pasalamat ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Halimbawa, how do I respond to God's indescribable love? Paano ba ako tutugon sa sobra-sobra at labis-labis na di malpaliwanag, walang katulad, walang kapantay na pag-ibig ng Diyos? Huwag mong madaliin ito. Reflect. Dili-diliin mo. And then matuto kang sabihin mo sa Panginoon, to love the Lord wholeheartedly. Kung iibigin mo siya, siya na lubos na nagmahal sa iyo at namatay para sa iyo, nagtigis ng dugo para sa iyo, na binigay ang lahat para sa iyo, na nagdusa para sa iyo, kung mamahalin mo siya. Kung mamahalin natin siya, mahalin natin siya ng buong puso. Amen? Nang ibig sabihin, kung panahon na dapat mo siyang sambahin, kung panahon na dapat mo siyang paglingkuran sa mga katulad nitong gathering at mayroong ibang paanyaya sa iyo, hindi ka magdadalawang isip sa sabihin, ano, pagbibigyan kita, tatalikuran ko yung aking commitment sa Diyos na nagmahal sa akin, huwag na. Ano ka, sira? Ano? Akin lang yun ha, walang, ano yun. Matuto kang magmahal ng seryoso at buong puso sa ating Panginoon. Pangalawa, nasa conclusion na po tayo ng message kasi may communion ngayon eh. Kaya medyo maikli lang talagang message eh. Pero kung gusto nyo, gawin kong 1 oras. Pero pangalawa, reflect and worship God, the Lord, or worship the Lord sincerely. Medyo na doble yan, MJ. Kasalanan ko yun. Yun ang nasulat ko eh. Napansin ko na lang kanina, doble pala to. Reflect and worship the Lord sincerely. Yung bang pagpunta mo sa Panginoon, paglapit mo'y talagang sincere? Walang bahid ng anumang pagkukunwari, walang bahid ng anumang para ka lang napipilitan, walang bahid ng anumang para ka lang nagbibigay sa iba. Don't you think? Pagkatapos tayo regaluhan ng Diyos ng walang kapantay na pag-ibig, hindi ba mas madaling maging sincere? Ang isang bagay na namin ng marami sa atin, nung puro online lang tayo, tapos nanonood ka lang ng worship sa cellphone mo, o kaya sa iyong computer, o kaya sa iyong TV. Iba yung feeling. Kasi yung iba sa atin, hindi, alam nga namang nandiyan ang cellphone mo, tapos tumayo ka, pumalakpak ka, umawit kang malakas, di ba? Tapos mga kasambahay mo, di Kristiyano. E di parang, ang iba sa atin, nakaupo na lang. Ang hirap-hirap palang mag-worship sa cellphone lang. Eh.
Mahirap sumayaw at pumalakpak at umawit ng malakas. Tapos, yung iba pwede nang hindi magbihis. Tapos nagkakape pa. Kaya bandang huli, ang dami pong nanlamig. Pero ito po ang pagkakataon na hindi ka pwedeng manlamig sapagkat dito sa lugar na ito, pwede mong isigaw, pwede kang pumalakpak, pwede mong sabihin, Panginoon, mahal kita, handa akong talikuran na ito, basta masamba lang kita. Huwag po niyong sabihin ako'y umahatol sa inyo na minamaliit ko sa inyo. Lahat tayo po'y nag-online nung panahon ng lockdown, di ba? Ayaw nga nating lumabas ng bahay eh. Kaya nagpapasalamat tayo, at least merong online. Pero yung iba sa inyo, dahil wala nang nagmo-monitor, hindi na nagno-notes. Tapos pag tinanong kayo ng message ng Sunday, mananalangin ka na lang nasa cell group mo, hindi ikaw ang unang matawag. Di ba? Tapos yung iba po, pag naririnig ko sila, sabi ko, hindi yata sa message ko nakinig ito. Iba yata ang speaker ang pinakinggan. Kasi kahit anong banat niya, hindi talaga matumbok yung aking sinabi eh. Nung una talagang kaming mag-asawa, nagbibihis pa kami. Naligo, nagbihis, tapos uupo kami doon. Pag sinabi ng sa television na tayo po tumayo, tatayo kami. Nung bandang huli, okay na lang nakaupo. Nung bandang huli, pwede pang magkape. Nung bandang huli, pwede pang magsaing. Alam nyo, tinuruan ako ni Lord ng hindi maganda. Nagkape ako. Sabi ni Divine, noong mga 2020 yata to, sabi ni Pastora, anong ginagawa mo? One question. Pero may kasamang kilay na nagsalubong. One question. Hindi na niya kailangan dugtungan. Gagawin mo ba yan pag ikaw ay nasa worship sa church? Sabi niya, parang ganon. Nahiya naman ako, kasi malapit nang matapos nung sitahin niya ako eh. Alam niyo, may nangyari sa akin nun eh. For the first time, nagwo-worship, masama ang pakiramdam ko. Hindi naman nakakasama sa akin ang kape eh. In fact, sasama ang pakiramdam ko pag hindi ako nagkape. Pero nung araw na yon, worship, nagkape ako, sumama ang pakiramdam ko. God was saying something. Of course, kung minsan pagbigyan nyo ng mga lolo, nung unang araw, nang sabi nila, pwede ng mga bata sa mga mall, sa mga church, nag-post kaagad yung manugang ko. Our favorite daughter. Sabi niya, yay! Pwede ng mga bata. Sabi niya gano'n, Sam, for the first time, nandun ka sa church. Kemi, you will see the church again. Tapos sabi niya, see you tomorrow. Ang daming mga nanay na challenge. At tinitingnan ko yung aming apo nung worship, kung paano siya pumalakpak at sumayaw. Iniwan kong upuan ko, kinuha kong camera ko, pinuntahan ko siya at kinukunan ko ng picture. Tapos nung bumalik ako doon, sabi ko, what am I doing? I am worshiping the living Lord. Bakit ang attention ko nasa aking apo? Mukhang tawag doon ay idolatry eh. Reflect and worship the Lord sincerely.
You sing, you give. You give the very best. And then reflect and witness for the Lord passionately. Magdili-dili ka. And then samantalang si Lord ay nangungusap sa iyo at may ginagawa sa iyong pagsamba, you should not only think, but you should talk about it. You should tell people about it. Huwag mangyari na pagkatapos mangusap sa iyo ni Lord at pagkatapos paalala sa iyo ni Lord ang isang dakilang bagay, huwag mangyari na mananahimik at wala kang sasabihin. Tayo po'y tumayo. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, bago po tayo dumako sa communion, paminsan-minsan nakakabasa ako ng mga salita sa Biblia na lalong tumitindi ang pagkakaunawa ko sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Of course, hindi pa rin sapat yun para masabi kong, I understand. Because nobody can fully understand. Pero pag binabasa ko po yung Zephaniah 3:17, ng ating Panginoon, sinasabi sa iyo, because He loves you, hindi ka na niya sasawayin. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves you. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you. In His love, He will rejoice over you singing. Can you imagine? Ang Panginoon, sa pag-ibig sa isa, hindi kita sasawayin, pero sabi niya gano'n, sa kanyang pag-ibig, pag nakikita ka niya, ang Panginoon napapaawit. Mothers and fathers, you understand what that means nung hawak niyo ang inyong mga anak. May sarili kang tune, may sarili kang awit. Pero ang sabi ng Biblia, pag tinitingnan ka ng Panginoon, sa grabing pag-ibig niya sa iyo, ang Panginoon ay tuwang-tuwa at siya'y napapaawit sa kanyang pag-ibig. Indescribable. Di malirip, di maunawaan na pag-ibig. Dakila naming Diyos, hindi po namin alam ang mga words na gagamitin namin. Pero gusto lang naming dili-diliin, gusto naming pagbulay-bulayan. Gaano katindi, kasobra, kalalim, kalawak. Na kahit anong mangyari, hindi kami makakalabas, makakawala sa pag-ibig na ito. We just want to tell you this morning, God, thank you for loving us. We love you. We will obey you. We will serve you. Tulungan mo kaming matuto pang mag-appreciate sa sobra-sobra at labis-labis na pag-ibig mo sa amin. In Jesus' name, amen and amen.